Matapos ibasura ng piskalya ang reklamong grave threat na isinampa ng mga kaliwang kongresista na si Franz Castro. It's a welcome development and we are very, very happy that justice has been duly served at its truest sense. Iginiit ng PDP laban na mula't mula pa'y wala naman talagang katuturan ang reklamo ni Castro. Nakitaan ng kawalan ng sapat na ebidensya ang reklamo ni Castro laban sa dating Pangulo. Ngunit paliwanag ng piskalya, hindi pagbabanta ang ginawa ng dating punong ehekutibo. Malinaw anya na opinyon lamang ito at nagbabanggit lamang ng mga personal na mungkahi noong nag-uusap sila ni VP Sara. Ipinunto ng piskalya na kulang sa mens rea o criminal intent ang mga binitawang pahayag ng dating Pangulo. Kasi dalawang i-consider mo yan eh. Ang actual na pagbabanta at yung intention na i-carry out niya yung pagbabanta niya. Dismayado naman si Castro sa desisyon ng piskal dahil sa anya pagkakait ng katarungan. Pinag-aaralan naman ngayon ng partido ang pagsasampa ng kontrademanda laban kay Castro. The PDP laban commends and applauds this outcome from the city prosecutors of Quezon City. Yan ang reaksyon ng partido ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos ibasura ng piskalya ang reklamong grave threat na isinampa ng mga kaliwang kongresista na si Franz Castro. Sa panayam sa Secretary General ng partido na si Attorney Amy Neri, iginiit ng PDP laban na mula't mula pa'y wala naman talagang katuturan ang reklamo ni Castro. It's a welcome development and we are very, very happy that justice has been duly served at its truest sense. Sa 14 na pahinang desisyon na pirmado ni Deputy City Prosecutor Leila Llanes, nakitaan ng kawalan ng sapat na ebidensya ang reklamo ni Castro laban sa dating Pangulo. Nagugat ang reklamo matapos raw pagbantaan ni Duterte ang buhay ni Castro sa kanyang TV program na Gikan sa Masa para sa Masa sa SMNI. Ipinunto ng piskalya na kulang sa mens rea o criminal intent ang mga binitawang pahayag ng dating Pangulo. Nauna nang ipinaliwanag ng kampo ng nakatatandang Duterte na ibinahagi lamang niya sa kanyang TV program ang naging usapan nila ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte sa issue noon ng confidential at intelligence funds. Doon naman ninugot ni Castro ang reklamo laban sa former chief executive dahil sa mga katagang nagbabanta raw sa kanyang buhay. Ngunit paliwanag ng piskalya, hindi pagbabanta ang ginawa ng dating punong ehekutibo. Malinaw anya na opinyon lamang ito at nagbabanggit lamang ng mga personal na mungkahi noong nag-uusap sila ni VP Sara. Kasi dalawang i-consider mo yan eh. Ang actual na pagbabanta at yung intention na i-carry out niya yung pagbabanta niya. So during all those episodes mentioned in the complaint, they were merely a private conversation relayed by our former president to the episode of the SMNI, his private conversation with his daughter and his reactions or outbursts being a father. Dismayado naman si Castro sa desisyon ng piskal dahil sa anya pagkakait ng katarungan. Pinag-aaralan naman ngayon ng partido ang pagsasampa ng kontrademanda laban kay Castro. Sa katunayan, magpupulong ang legal department ng PDP laban para isapinalang susunod nilang hakbang. Tatanungin din ng partido kung ano magiging pasya ni dating Pangulong Duterte. Let's wait for the decision of the PDP laban. Sa huli, giit ng PDP na hindi nila inimpluwensyahan ng piskalya kaya nabasura ang reklamo laban sa dating Pangulo na matatandaang bumaba sa pwesto na may mataas na approval at trust rating. Let's not forget that the case was filed when former president is no longer a president. And the city prosecutor's office is a plantilla position. It cannot be changed whoever is the president once appointed. Hindi din namin masasabing pro Duterte kasi hindi naman namin personal kilala yung mga prosecutors.